2022, 149 na bata ang hindi pa 5 taon ay nagpipigilan ng paglaki o pagdevelop ng maayos. Halos 45 milyon ang tiyatayag na masyadong mapayat para maging maayos ang pagkatangkad. Ang ngayon ay tinatayang na uglog sa masyadong maraming taba sa katawan. Naka-apekto nito ay maraming tao sa mundo at lalo na sa Africa. Tinatayang na 200 milyon ay ang mga gutom na bata. Halos 38% ng global population. Ang mga ito ay nangyayari dahil sa malnutrition. Hindi lang sa atin, kundi rin ang nangyayari sa iba pang mga tao sa ibang bansa. Pero, ano nga ba muna ang malnutrition? Ang malnutrition ay tumutukoy sa isang deficiency at imbalance sa pag-intake ng nutrients at energy. Maari ang tao ay maging masyadong mapayat o masyadong mataba. At kasama naman sa malnutrition ay ang undernutrition. Ito rin ay tumutukoy sa kakulangan ng sustansya sa katawan. Maraming tao ay naging masyadong mapayat, sobrang pandak, nagkakaroon ng sakit o namatay sa gutom dahil dito. Pero, hindi lang undernutrition ay tinutukoy ng malnutrition. Ang malnutrition ay maaaring tumutukoy rin sa mga overweight na tao at ang tawag naman dito ay obesity. Alam mo ba ang isa sa pinakamalaking epekto sa ating mundo? Hindi eh. Ipaliwanag ko nga sa'yo. Ang obesity ay tumutukoy sa masasamang pagkakain ng mga maling pagkain at sa masyadong mataba ang katawan. Lahat ng ito ay may iba't ibang epekto sa mga katawan na nakakaranas ng malnutrition. Ito ay pwedeng malubhaman o hindi. Kailangan nating iseryosohin ang mga ito upang may kaalaman tayo sa kalusugan at kondisyon ng mga tao na nakakaranas ng malnutrition. May mga organisasyon katulad ng United Nations at ang World Health Organization na umaaway para pigilan ang iba't ibang malnutrition sa mga tao. Noong 2023, naepektuhan ng gutom mga 9.1% ng buong populasyon ng mundo. Tumaas ng 7.5% noong 2019. Sa kapila ng paigdigang pagsisigaw, 2024, 6.6% ng mga bata na wala pang 5 na edad ay nakaranas na ng waste, 23.2% ay naghinto sa paglaki, at 5.5% ng mga bata ay overweight. Para daw masagutan ng issue ng malnutrition tungkol sa UN, baguhin ang mga sistema ng pagkain mamuhunan sa napapanatiling mga kasanayan at sa agrikultura, at bawasan ang mga pag-aanin ang epekto ng salungatan at pandemya sa pandaigdigang nutrition at seguridad ng mga pagkain. Ano-ano nga ba ang mga pwedeng solusyon ang ating pwedeng maigawa para maiwasan pa ito sa mga susunod na henerasyon? Ang aking mga babanggit ay nakakatiyak sa pagiging solusyon upang maiwasan pa ang malnutrition. Tulad ng pagtuturo ng paggawa ng diet na nakakasigurado na kasapat ang kinakain nila sa araw-araw. Pagtugon sa issue ng kahirapan, pagtayo ng mga maliliit na palayan para makatulong sa mga komunidad, sa mga pamilya na kulang ng pera at sa mga walang tirahan at marami pa. Ang malnutrition ay isang problema na dapat kilala ng lahat. Dapat itong malutas kaagad at madalian. Ang malnutrition ay nakakaapekto sa maraming tao, karamihan ay mga bata. At paano magkakaroon ang magandang kinakabukasan ang mga bata? Iyon kung wala silang pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain. Kaya tanungin kita, willing ka ba tulungan ako sa mga batang katulad mo? Oh!